Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, October 24, 2023. So another bloody day. So ilang araw na tayo ah. So diretso na halos pa 1% per day ang galaw natin na drop. Ayan oh. So tatlong araw na more than 1%, halos 1% yung galaw natin per day. So laglag tayo. Andito na tayo sa 6,000 support natin, 6,039.72. Hopefully mag-bounce naman na siya for tomorrow's trading. Wala pa rin kasi tayong foreigners, so nag-drop tayo ng negative 0.8%, 633.3 million. Net foreign selling pa rin po. Ayan. So yung mga nagtataka bakit pabagsak pa rin yung market, wala kasi tayong pondo na investors dito sa market. So maalis sila kasi ang transactions ngayon karamihan doon sa mga bond yields, mga government bond yields kasi umabot siya ng 6%. Doon sa crypto yon, medyo maganda yung galaw niya. Pumitik na naman si crypto natin and then umabot siya ng 35K level kanina. So dito sa mga trading stocks natin, laglag karamihan pa rin dito, especially yung mga blue chips natin kasi pinaka-index natin nag-drop nga po siya. Hopefully bukas may technical bounce naman si PSE kasi nakikita natin na futures sa US market is medyo may konti silang bounce. Hopefully. Ayan. So, ito po yung ating mga trending stocks for today. So, nanguna pa rin si dito natin. So, nagko-correct pa rin siya. Negative 2.35%. Meron na siyang konting net foreign buy ulit. 490K for today's trading. So, hindi pa rin siya nakahanap ng support. Tapos, APX, ayan, bumabagsak din. Negative 3.53%. So, naapektahan na rin to ng galawan ng buong market. Pero di ba sabihin natin, dapat medyo stable to kasi yung gold prices, medyo mataas siya. Anyway, lumabas na rin po yung ating mga investors sa kanya. Pero meron siyang 155K na net foreign buying. FCG, hindi ko lang bakit siya nag-trending, pero 0% naman siya for today. Tingnan natin yung chart. Baka bumagsak kanina umaga and then nag-reverse naman siya bago mag-pre-close yung market natin. SEC, so nag-drop, negative 0.97%. Meron pa rin lumalabas sa kanya. So after ng dividends, meron pa rin negative 10.3 million net foreign sell po itong si SEC. Tapos si PHR ba ito? Medyo malakas yata yung price action niya. Hopefully magstay siya dyan. Nag-up siya ngayon ng 2.13%. Medyo matibay si PHR natin. Tapos si SGP, so pinag-usapan siya kasi patuloy din na nagde-drop yung kanyang price. So negative 2.32%. So meron siyang net foreign sell naman na negative 2.4 million. So anyway, regardless doon sa mga nag-gain sa market natin, congrats kung meron ka. Majority kasi ng mga stocks natin is hindi maganda. Especially sa mga blue chips, patuloy na bumabagsak. Pero yun nga, sabi natin, hopefully bukas, meron na siyang start ng technical bounce kasi medyo malakas na rin yung ilang araw na rin tayo na diretsyong pababa yung direction po ng ating market. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, for education purposes lang po yung ating video. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved. So nasa risk mode na naman yung market natin. Tapos papunta tayo sa pinakamababa na index value for this year naman. Okay? So follow mo na lang ako dito sa ating Palabig Trader na YouTube channel para updated ka dito sa trending stocks review. Subscribe ka lang dito or join ka dito sa ating trading group. So open po yan sa mga nakasubscribe. Salamat pa rin po sa mga nanonood kahit medyo pangit na talaga yung galaw ng ating market. So trending stocks review, check mo na lang yung mga updates. Company reviews natin, mga companies, mga analysis natin last time, yung mga sample trades, basic indicators, mga technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating learnings dito po sa Philippine stock market natin. Okay? So follow mo din ako dito sa crypto ko to para sa mga play to earn games. May mga nakikita-kita na ako na pumipitik. Medyo sunod-sunuran kasi pag umakyat si Bitcoin, lahat yan, kahit yung mga penny cryptos natin, umaakyat din po yung kanilang mga price action. So follow mo ako dito sa ating Facebook account na Palabig Trader para updated ka dito sa mga posts natin. So kung hindi ka nakasubscribe sa YouTube or dito po sa Facebook page naman natin. Ayan, pili ka na lang po kung ano yung gusto mong i-follow. So bad condition yung market natin. Wala tayong magagawa dyan. Buteki Pick para sa mga learnings natin sa mga news sa local market,
US at saka cryptos, money earners, yung mga side hustles natin. Sabi natin, so ito lang yung kumikita siya, maliit lang naman, pero at least merong pumapasok during this time na mapula karamihan ng ating mga stocks. So hindi ko nakita yung summary niya. Tingnan natin kung merong summary mga post nila dito for today. So wala pa rin yata, no? Hindi pa rin lumalabas yung summary ni Philippine Stock Exchange natin. So anyway, doon na lang tayo sa to trade Asia Prime natin. So ito yung mga nakita ko kanina. So ito yung mga na-repost natin. Ito yung mga meron nang bumili. Foreign funds bought BDO. Medyo hindi siya namula ngayon, no, si BDO. East West, UBP, ASEAN, ANI, ABA, CLI, dito Wilcon, CPM. So ito naman yung mga binenta, BPI, Metrobank Security Bank. Security Bank meron siyang dividends sa AP, DNL, AC, Ali, Globe, Converge. Yari itong si Converge natin. Cebu at saka si ICT. Tapos ito yung, okay, on the side ng mga traders sa crypto, nag-52-week high pala siya. So mabot siya kasi ng 35K kanina. Philinvest launches Philinvest Innovation Park, New Clark City in Capas. Security Bank, ito yung sabi ko, meron siyang dividends na 1.5 pesos per common share. Tapos mapula din kanina dito ulit sa Asian market. Siyempre pati yung US market natin kagabi. Pero ngayon medyo nagbabounce. Hopefully yan na yung another low ng market natin. Kasi minsan nagkakaroon din siya ng technical bounce kahit na dire-diretso na bumabagsak yung mga indices natin globally. Okay? So, Philippine flags possible rate hike as early as Thursday. So, K policy rate is 6.25. Taas na. Grabe yung nilalagay na interest. Calling the shots, the bad news that comes with rising LT bond rate. So, ito yung mga government bonds natin. So, dito nagpupuntahan yung investor, iniiwan yung PSE market, yung mga stocks. Kaya US, Asian, global markets, mga baba pumunta sa mga bonds. Kasi mataas na, 6% na, 4% yung mga interest rates nila. So BPI shortened ongoing offer period of its 1.5-year peso fixed rate bonds. Dito updates, share issuance, 3.3 billion pala yung recent ang binenta niya dito kay Summit Telco Holdings, a locally registered firm fully owned by Summit Telco at an issue price of 1 peso per share pa naman. Ayan. So tumulugaw yung yung mga bumili sa kanya kasi nasa 3 pesos pa rin naman, no, yung pinaka price action nito si dito natin. Philinvest Innovation Park in New Clark City now open to serve industrial clients daw niya. Pure Gold reported 2.1%, ang lit ang kita niya. Year-over-year increase, 9 months 23 net income to 6.6 billion. Compressed margins and higher operating expenses daw. So dito CMA secures 3.3 billion peso from most recent investor. Bitcoin surges as much as hindi lang 11.5 ngayon, yung nakalagay sa kanya. 12% na yata since May 2022. 80 minus 71% sa third quarter earnings. US shares mix. PNX divest Singapore unit via share buyback. BPI RBC prepare merger process. Pure Gold, meron siyang consolidated income. Union Bank savings, so its loan book grow by 35%. Philippine banks to cut costs, bank rate hike margin to offset yung mga costs. PNX divested from PNX Petroleum Singapore to support core business operation. Mahina, syempre. BPI GGS and Robinsons Bank merger could amount to around 32 billion peso. Converge, so ito yung napapahirap sa kanya. Larger depreciation costs seen as capex rises 2024 to about 17 billion. Grabe din yung drop niya. So teardrop itong si Converge. 80, basa natin yan. Huge rebound sa mga cryptos natin. Okay, so congrats sa mga crypto holders. AC o Ayala Group, listed energy platform, ASEAN, entered Memorandum of Understanding with Rio Tinto. Ayan, may bago siyang project. Tapos may bond program si BLL, preferred share si SMC. Cebu confirms plans to buy 12 billion, laki $12 billion in new planes. MRC has reverse stock split approved. Okay, so ito pala yung pinag-usapan natin last time kay MRC, pero wala din naman yata masyadong effect sa price action niya ngayon. So ito yung mga binili ng foreigners. Ito na yung kanina.
na-update natin. So ito naman, US 10-year Treasury yield tumbles after crossing 5%, last at 4.85. So tumataas din yung mga nakikita natin na values naman sa kanya. Okay, so the rest is yung mga post naman natin kapon dito sa market po natin. Okay, so anyway, global issues, gera, inflation, mataas na oil, tapos nagsama-sama na lahat, no? Tapos pwede pa mag-spill over yung gera sa bandang Lebanon naman. Okay? So, daming negative news sa global markets. Ayan. So guys, ay mga gustong sumali sa trading group natin, as usual, always open po yung ating Patreon channel. So, mga gusto ng guide sa Philippine Market Trading Investing, sali lang po kayo dito sa Patreon naman natin. Okay? Okay, so refresh natin si To Trade Asia Prime para hindi siya mag-close. Ayan. So, kanina umaga, medyo lumalaban pa naman yung index natin pero hindi na rin niya kinaya. Second half is unti-unti ulit nag-drop si Philippine market. So, andito na tayo sa support, 6,039.72. Very bad sign ulit. Negative 0.8%. Tapos, grabe ang wala talagang titrade sa market. 2.34 billion lang. Yung normal natin yan for 4 saka 5 billion per day na transaction. So ang pinaka-tinamaan is service sector, gawa ni GGS siguro yan, at saka ni Converge, grabe si GGS, minus 3.4, at saka si Converge, minus 3.04%, Wilcon, minus 2.7, SMPH, 2.27. So bargain na ba yung ating mga stocks? So ano kaya sabi ni Ma'am April Tan, pwede na ba ulit mag-buyback sa mga stocks natin? 633 million net foreign sale. So ito lang, apat lang yung verde. Ali, BDO, CNPF, and Jollibee, which is all ng mga stocks natin dito is below 1%. Ayan. Walang gusto mag-trade sa market. 50% foreign participation and then 50% local participation. So karamihan din mga gumalaw dito is yung mga small caps, mga penny stocks natin, mga commerce, ayan. 4.9%. Sino pa ba? Mga penny talaga to eh. Red Sea at saka si OR more than 2%. Ionics 2.44, SSP 2.36%, PHR is 2.30. Yung mga small caps lang yung gumalaw. And then syempre, karamihan ng mga bumagsak is yung mga bigating stocks. So ECP minus 10.4, Aslag minus 6%, PERC minus 3.7, CHP, nandiyan pa rin pala CHP, no? 3.53, and then more than 3% na yung iba dito. Ayan, dami. So Balay minus 3.26, MRC minus 3.09, Wilcon minus 2.7, Web minus 2.81%. Okay, so wala tayong mapuntahan ng mga stocks natin. Puro panonood na lang yung ginagawa natin habang bumabagsak yung market. Hopefully bukas meron naman, may bounce ng konti sa global markets natin. Okay, so bad sign para sa PSE pa rin. Syempre yung chart natin is magta-try mag-reverse eksakto dito sa 6,000 level. Ayan. So, yan na. Sagad na natin sa 6,000. After nyan, 5,800 or 5,700 na po yung pinaka support natin. So, very bad. Or pwede rin naman on the brighter side kung meron tayong bounce, double bottom dito sa area na to yung kailangan natin, di ba? Para arangkada siya pagdating ng November. Yun nga lang, baka hindi pa tayo masyadong makaakyat for this week. Kasi nga, mahaba yung bakasyon, di ba? SK election, yung mga All Souls Day, mga holidays natin, saka yung mga declared holidays sa Philippines naman. Okay? So, hopefully, ang pinaka good side na lang na inabangan natin is double bottom dito sa 6,000. Pag ayaw niya, so bad side sa market, meron siyang gagawin na shakeout. Kasi pag nag-drop pa tayo ng below 6,000, nag-stay doon, maraming stocks ulit yung babagsak yung kanilang mga price action. Kasi key level natin yung 6,000 naman. Okay? So dito sa US market, so refresh natin to para fresh yung data natin. Okay, so gusto namang mag-bounce dito sa global market. Ayan, so Nasdaq futures 0.57, Dow futures 0.38, and then si S&P is 0.48%. Hopefully natapos na ng konti yung correction na nakikita natin dito sa global markets. Hindi pa natin makita sa Europe. Mukhang holiday sa Europe. Wala tayong masyadong makita na meron siya dito. Galaw niya. So anyway, hindi pa natin makita na berde. Pero dito sa bandang Asia market natin,
nag-recover na yung iba. So may nakita na tayo na nag-bounce dito. Ayan. So meron pa ring mapula, Hong Kong, negative 1.05, pero majority is nag-pause na yung drop. Ayan. So hopefully may bounce tayo for ilan pa ba? 3 days ng trading natin para maganda-ganda naman yung mahabang bakasyon sa Philippine market. Pag-aya pa rin, magabang na lang tayo doon sa support level natin. Okay? So itong crypto, dito nagpuntahan na yata majority ng traders kasi pumipitik siya eh. So Bitcoin is 34.48K. Ayan, so meron siyang up siya ng ang laki. 12.8%, di ba? So Ethereum 1.8 up na siya ng 9%. And then si BNB natin is 4.77%. So up na rin siya for today. So majority is green day para dito sa mga cryptos natin. Ayan. So mukhang maganda mag-trade ulit dito Bumabalik yung sentiment ng ng cryptos natin. Okay? So balik tayo dito sa chart and then pag-usapan natin yung ating mga penny stocks. Okay? So hirap magbasa ng ng chart pag pababa. Wala tayong makita na optimism sa market. So anyway, tingnan natin. Okay, so nagdo-double check si dito natin dito sa 2.8. Tingnan natin bukas. Red pa rin naman yung candle, so hindi pa natin masabi kung yan na ba yung bottom natin. Kung nag-green lang sana siya, no? Medyo mas maganda ng konti yung basa-basa natin sa kanya. So anyway, nag-retest siya malapit dito sa 2.8. Sakto ba? O mas mataas siya ng konti kanina. So tingnan natin kung meron siyang green candle, then yun na yun. Baka yun na yung pinaka-support level niya. So siguro, tingnan natin kung meron siyang Fibonacci na sinaluhan. Ito, 0.5. 0.68. Malapit sa 0.68 Fibonacci. Kung meron siyang bounce, kasi medyo lumalaban yung price action natin, resistance natin is 3.14. Based sa Fibonacci level naman natin. Okay? So, dito sa galawan natin, silipin natin yung kanyang price action. Negative 2.35%. So, mababa pa rin siya kahapon. Negative 490K. Net foreign sell. Call FMS ang buyer and then call FMS yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So, wala pa. Hindi pa natin makita yung totoong bounce ni Tito. Next, APX. So, may mga nabasa ako na ito na yata yung niya. Correction na din ni APX natin. Yun yung mga nababasa ko sa kanya. Wala naman tayo makita na na news. So nag-drop na siya negative 3.53% for today, 155K net foreign buy. Call FMS ang buyer and then may bank David Go yung ating pinaka main seller. So hindi lang siya close the gap kasi may gap siya dito eh. Tapos meron siyang another gap dito. So watch out na lang doon sa mga may hawak sa kanya 2.34. Ito na lang ilalagay kong support kasi dito may chance pa na mag-breakdown siya eh. Baka mag-fill the gap pa tayo dito sa 2.34. So kinain na rin niya yung gains, halos lahat ng gains na binigay niya simula dito sa bottom kasi umabot siya ng more than 10% din, no? Halos 16 to 15% din yung jump niya. So, nag-close the gap na, yung unang gap nag-close and then another gap. Yung tinitingnan natin. Especially, meron tayong bad sentiment sa market natin. Okay, so tingnan natin bukas. Malay mo, mag-bounce naman siya. And then, hindi naman siya okay. Wala siyang foreigners kasi 155K lang yung yung foreign buying or selling natin sa kanya. Okay? So ganyan na lang muna yung drawing natin. Hopefully sideways lang siya for the medium term. So kung sakaling mang babagsak siya, dapat mag-support na siya dito sa 2.3. Pag punta niya dito sa 2.2, may mga chats kasi ng mga false breakdown naman. Ayan. So dahil ilang araw na rin siya, ilang araw na rin, 1, 2, 3, 4, 5 na pabagsak, majority ng indicators natin sa kanya is pababa na rin si APX. Okay? So global prices mataas pa rin pero yung iba is umaalis muna talaga. Next, FCG. So bad candles pa rin naman yung mapula pa rin yung mga kandila natin. Ilalagay ko pa rin dito sa baba kasi hindi pa tayo makakita ng ng green candle sana para medyo optimistic yung review natin sa kanya. So kung titignan mo kasi yung pattern niya, 'di ba, MA9, pinaka-resistance or ito. Ayan. So baka maghanap muna siya ng support malapit dito sa 0.6 later on. So lahat pa rin naman ng indicators, RSI at saka MACD is mahina po itong si FCG natin. Although for today, hindi na siya gumalaw.
hindi pa rin maganda tignan kasi yung mga kandila naman niya. Okay? So meron siyang, wala, 6,000 lang yung net foreign buy. Call FMS ang buyer and then Abacus call yung ating pinaka main seller. Okay? So next, SCC, nagde-drop pa rin siya. So hindi pa rin niya mahanap yung pinaka-support. So resistance lang yung deal drawing natin last time, di ba? Dito sa 31.3. Hanap na tayo yung support kasi nagpakita na yung isang kandila. So next support is, ayan meron din tayong gap dito. Ayan, ganyan din. Parang si Apex lang, no? So meron siyang gap dito sa area natin na to. So ito yung magsisilbi na support natin kapag nag-break tayo dito sa 30 pesos. Pag medyo mahina pa rin talaga, so 29.3. Diyan sa 29 tayo mag-aabang sa kanya. So nag-ano na siya, nag-oversold na si SCC bigla. Umabot na siya below RSI 30. So lahat ng indicators bearish yung condition natin sa kanya. And then meron siyang net foreign sell. Tingnan natin yung price action nitong si SCC. So ito na yung humihila ng pag-drop. So negative 0.97%, minus 2.29 million. Ayan, medyo naglalabasan yung investor. Call FMS ang buyer and then CLSA video po yung ating pinaka main seller. Ayan. So medyo bearish tayo kaya nilalagay natin dito. Although medyo malayo pa naman, expect the worst na lang dito sa mga stocks natin kasi meron siyang gap dito. So baka mag-fill the gap din tayo for the coming few days para kay SCC. And then PHR, so lumalaban si PHR natin. Hindi kaya twister tops itong kandila niya, di ba? May 2 weeks siya dito, nag-retest sa ayun. Gusto pala niya piso, no, yung kanyang puntahan. So malakas pa rin naman siya syempre kasi nag-hold yung yung trend natin. Ayan. So medyo bearish lang kasi yung sentiment natin sa market kaya sabi natin twister tops, di ba? 2 doji dito sa bandang taas. Pero overall picture niya is malakas pa rin naman si PHR. Tingnan natin yung kanyang price action. So nag-up siya for today, 2.13%, 106,000. Wala nang foreigner sa market, no? Wala gumagalaw eh. So Mandarin, G Tower ang buyer and then Call Summit yung ating pinaka main seller. So ganyan muna yung trend natin. Meron naman siyang support dito. Okay? And then lastly si SCP, so bumababa. May nag-aabang yata dito kay SCP natin. Nag-trending siya eh. Ayan. Medyo meron siyang trend talaga dito. Ayan. So MA na yung pinaka-trend. So medyo wala pa. And then nag-break tayo dito sa support na 7.6. Ayan. So hindi na nakabawi to, no? After mauntog dito sa MA 100. After ng mga negative sentiment natin last time, yung mga hearing niya, di ba? So tama ba itong drop natin na to? So nung mauntog siya dito sa MA 100 kasi sinubayan ng negative sentiment ng market, nagpo-pullback pa rin yung kanyang price action. Pero nandito na siya sa malapit sa oversold condition. Ayan. So hopefully meron tayong technical bounce na makita bukas para sumabay din yung ating mga individual na stocks kasi wala momentum sa lahat eh. So negative 2.32%, net foreign sell, negative 2.4 million. No black call ang buyer and then Mandarin call yung ating pinaka main seller naman. Okay? So very very quick lang yung mga reviews natin kasi wala tayong makitang good news sa mga galawan ng mga stocks natin. Majority ng mga gumalaw ngayon is yung mga hindi natin masyadong nababantayan ng mga small caps na stocks. And then syempre ang concern pa rin natin is yung majority na stocks pabagsak yung direction, sinusundan yung itong parang teardrop tong galawan ni Philippine Stock Exchange natin. Okay? So malapit na siya sa oversold. Hopefully malapit na rin mag-bounce si Philippine Stocks. Ayan. So yun lang muna yung ating review. Meron pa tayong 3 days bago yung mahabang bakasyon. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys. Open po yan. Crypto ko to para sa mga play to earn games. Follow mo na lang ako sa social media dito sa ating Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then Patreon sa mga gusto ng guide sa trading investing sa Philippine market. Open po yung ating Patreon channel naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.